Blessed day, brethren. This is your pastor once again for daily devotion. Muli po, kung bago po kayo sa aking pong channel, please subscribe sa aking pong YouTube channel. Hit notification bell din po upang makatanggap po kayo ng news o ng notification every time po na mag-upload po ako ng mga bagong videos ng devotions po natin. Gayun din po, kung nagiging pagpapala po sa inyo ang daily devotion po na ito, please like. At gayon din po ay i-share po natin sa iba ang pagpapala po ng salita po ng Panginoon upang sila rin naman po ay pagpalain na kagaya po nating lahat. Ngayon po mga kapatid, tayo po ay magpatuloy, magpasimula na po ng ating pong pag-aaral. Let us go in Ephesians chapter 5 in verse number 18. Ang sabi po sa atin, "And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit." No? Katigaya po ng ating pong napag-aralan nung nakaraan na napaka-importante po na tayo po ay pangunahan ng banal na espiritu po mga kapatid. Napakahalaga na tayo po ay ang banal na espiritu po ay magkaroon ng malayang pagkilos sa atin pong buhay as we cooperate with Him. Now, we would look at this phrase na filled with the Spirit. At nawa ay maging pagpapala po sa atin yung ating pong pag-aaral na ito at maging malinaw po sa atin. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang be filled with the Holy Spirit? No? Yung tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. At as I have said, ito po ang ating pong lesson. Be filled with the Spirit. Tatlong bagay po ang gusto ko pong i-share sa inyo when we talk about being filled with the Spirit. Ang una po mga kapatid, no, ang salita pong be filled dito, no, ito po ay verb. Ibig sabihin po ng verb o pandiwa po sa Tagalog, ito po ay salitang nagpapahayag ng action. At ang paraan po ng pagkakasabi sa atin regarding sa kapuspusan po ng banal na espiritu, ito po ay imperative. No? Ibig sabihin po niyan, ito po ay pautos. Now, it gives us the idea na ang kapuspusan po o yung tayo'y mapuspos ng banal na espiritu, it is a responsibility. It is a command. No? Responsable po tayo sa kapuspusan po ng banal na espiritu mga kapatid. No? God is requiring us, God is commanding us to be filled with the Spirit. Okay? Anong nga po ba ibig sabihin ng being filled? No, sa madali pong salita, being filled with the Holy Spirit is giving more of yourself to the Holy Spirit. No? Hindi po yan yung magkaroon tayo ng something more from the Holy Spirit. Actually, it is giving more to the Holy Spirit. No? Sa ganito paraan po yan ipinaliwanag ni Charles Stanley. No? Halimbawa, meron kang bisita na tumuloy sa iyong bahay, meron siyang access sa limitadong espasyo sa iyong bahay. No? May access siya pwede sa living room, sa dining area, at sa restrooms. No? Pero hindi siya pwedeng pumasok sa mga silid, maliban na bigyan siya ng permiso. Now, kung siya ay malapit na kaibigan, no, magkakaroon siya ng ilang access sa ilang silid. Pero the more na siya ay pinagkakatiwalaan, no, ay binibigyan siya ng access sa mas maraming area. Ganun po yung banal na espiritu po sa atin. Tayo po ay tinatahanan ng banal na espiritu and we give access to the Holy Spirit. No, binibigyan po natin siya ng access
sa atin pong puso, sa atin pong isip, sa atin pong pananalita, sa atin pong gagawing aksyon, anumang hakbang na ating gagawin, no? So to be filled with the Holy Spirit is letting the Holy Spirit have more place in you. Okay? At yung being filled by the Holy Spirit, mga kapatid, it is a responsibility na inaasahan po sa atin po ng Panginoon. We are responsible, no? Pagdating po sa feeling of the Holy Spirit, no? Hindi lamang po ang banal na espiritu. As we have mentioned, we need to cooperate. Katulad nga po na pag-aralan po natin kahapon, we need to cooperate with the Holy Spirit. Let Him have a freedom of ng paggalaw or liberty na baguhin kung ano yung nararapat baguhin, itama ang mga nararapat na itama, no? Ayusin yung dapat na ayusin, igiya o dalhin tayo sa landasin na nararapat para sa atin, no? Pangalawang bagay po na gusto ko pong bigyan din po regarding po dito sa being filled, no? Ito pong salita pong itong be filled, mga kapatid, sa original language, ito po ay in a present tense. Ibig sabihin po nito, ito po ay nagaganap, kasalukuyang nangyayari. Now, it gives us the idea that being filled with the Spirit is a recurring event. Hindi po ito isang beses tapos na. We are to be consciously and constantly letting the Holy Spirit to have the liberty to work in our lives. Dapat po nating bigyan ang banal na espiritu ng malaya pong pagkilos sa atin pong bawat aspeto ng atin pong buhay. Ako po ay bilang pastor, no, kailangang hayaan ko ang banal na espiritu ng malayang pagkilos habang ako po ay nag-aaral at nangangaral ng salita po ng Panginoon. Bilang isang ama, kailangan kong hayaan ang banal na espiritu ng malayang pagkilos sa aking pagpapalaki ng aking mga anak. Kung dahil ako'y isang asawa, kailangan kong hayaan ang banal na espiritu ng malayang pagkilos upang ayusin niya ang aking pakikitungo at aking relasyon sa aking asawa. Ganon din bilang kapatid. Ganon din bilang anak. Ganon din bilang isang manggagawa. Ganon din bilang isang miyembro ng iglesia. Gayon din, no, bilang isang mag-aaral. No, yung pong ating kapuspusan ng banal na espiritu, it is a recurrent event. Paulit-ulit po ito na dapat po nating ginaganap, nating ginagawa. Every day na tayo po ay babangon mula po sa ating pong higaan, magkaroon tayo ng mindset that today I will let the Holy Spirit to have the liberty na baguhin, ayusin, i-adjust anuman ang kailangang ayusin sa akin ngayong araw na ito. At magkakaroon siya ng malayang access, no, anuman ang nais niya na ipagawa sa akin ngayong araw na ito. So, it is our responsibility. Pangalawa, it is a recurring event. At pangatlo po, mga kapatid, no, being filled with the Holy Spirit, no, ay ito pong salita pong be filled, but be filled. No? Ito po ay in the passive voice. May dalawa pong voice ang verb. No, yung pong active at passive. Yung active po, siya po yung gumagawa ng pagkilos. Yung passive, siya po yung receiver of the action. Sa kanya gagawin. No? So yung being filled with the Holy Spirit, mga kapatid, hindi po natin ito gagawin. Ang banal na espiritu, ang gagawa po nito, habang hinahayaan natin siyang magkaroon ng malayang pagkilos sa atin. No? Okay.
habang hinahayaan po natin, wala po tayong kinakailangan pong gawin na extra. We would just let Him have a freedom or liberty na kumilos sa atin pong buhay. Paano po yan? No? Habang binabasa mo ang salita ng Panginoon, the Holy Spirit will impress in your heart ano man yung gusto niyang mangyari. Habang binabasa, pinakikinggan mo, katulad po nito, habang pinakikinggan mo ang mensahe na ito ng Panginoon, marahil ay meron siyang sinasabi sa iyo, isang bisyo, isang nakasanayang at nakagawiang gawain na hindi nakapagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Marahil ay matalim na pananalita. Marahil ay hindi magandang pag-uugali. And the Holy Spirit is telling you to give it up. Bitawan mo ito at hayaan mong baguhin ka niya. No? What we need to do is just to receive yung kanyang sinasabi. No? Hayaan natin siya na baguhin tayo. Hindi madali. No? Hindi po ito simple. No? Kasi kung simple po at madali ito, sana tayo na gumawa. No? Pero dahil po ito po'y mahirap at komplikadong proseso, kailangan ang banal na Espiritu ang pumilos at gumawa po nito sa ating pong buhay. As we listen, as we read, as we study the Word of God, no? Yung salita ng Panginoon ay kukunin ng banal na Espiritu at kanya itong i-apply sa atin pong buhay. Ganun po ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Nawa mga kapatid, naunawaan natin kung ano yung kapuspusan ng banal na Espiritu at gayon din po mga kapatid ay nagkaroon tayo ng isang importanteng desisyon na hahayaan natin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu sa atin pong buhay. Be filled with the Holy Spirit. God bless you all.